Whose POV? Again, hindi na naman ako nagpakita kay Nadine. I know I got her confused after flirting with her. Bigla na lang akong hindi nagpakita. I didn't send her even a single message kaya alam kong nag-aalburuto na to. I can see her expressions from the CCTV. Major Samaniego, you have an invitation for your alumni homecoming, sir. Sabi ng sekretary ko, sabay abot ng invitation sa akin. Tinanggap ko lang ito pero wala akong balak umattend. I have many important things in my hand and attending the reunion is not one of them. Kailangan ko pang ipahanap sa mga tauhan ko ang kinakasama nung nagtakas sa kapatid ko. Balita sa akin ni Montero, nakatakas daw ito sa kulungan. But then, Jessa, my high school buddy, called me. Ilang beses ko nang hindi sinipot ang mga ito, kaya nagtatampo na daw ang mga kaibigan namin. Kaya wala akong choice kung hindi pumayag sa kanyang pumunta sa reunion. Kinukulit pa ako ni Jessa na dalhin ko daw ang girlfriend ko para ipakilala sa kanila. Agad pumasok sa isipan ko si Nadine, pero napaisip din ako kung ano ba kaming dalawa. I don't know about courtship and I don't do girlfriends. Wala sa bokabularyo kong mga babae. My focus is to find my sister noon pa. Kaya wala akong alam sa ganyang mga bagay. There are girls who flirted with me at times pero hindi ko naman pinapatulan. I could still remember Nadine was one of them. I smirk at that thought. Kung hindi ko lang siya kilala at baka siya ang kauna-unahang babaeng pinatulan ko. Milo calling. Boss, I already have the information about that lady. Natigil ako sa pag-aayos ng suit ko dahil sa sinabi nito, he's really one of the best in my team. Ang bilis ding gumalaw ni Milo. What is it? Kuryoso kong tanong sa kanya. Celine Peters, 23, single, he thrilled. Mom, single mom pala ang gusto mo, boss? Dagdag niya pa, pero hindi ko pinansin yun. Oh, single mom. Umangat ang isang kilay ko, then why did she come and approach me? Anong gusto niya? Ipaako sa akin ang anak niya? Are you the father of her newborn? I know her address. Just in case, pwede ka pang humabol. Shit! Dinig ko pa ang mahinang tawa niya. Isa pa itong si Milo. Kung makipag-usap sa akin parang hindi niya ako amo. Sabihin mo kay amo, ikaw na lang sasalo kung ayaw niya. Dinig kong sulsul ni Falcon sa kanya. Kaya mo rin nagbuhol ang kilay ko. Hindi si reality boss. Yan ang address niya and guess. I sighed, irritated. Wala akong balak makipaghulaan mga gago. Opposite ng unit niyang unit ng kapatid ni Boss Gabi. I didn't talk dahil wala naman akong pakialam kung sino mang Punsyo Pilatong katabi o kasama niya sa unit. It so happened that I got curious about her when she approached me and left without saying anything. Bantayan niyo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at pinutol ko ng tawag. I have to go. Jessa keeps on bugging me kung nasaan na ako. Akala niya siguro na hindi ko na sila sisiputin. Wow, she's so hot. Natahimik ang mga tao sa mesa namin dahil sa komento ni Knight. He's looking at the entrance na parang ngayon lang nakakita ng babaeng maganda. Sabay-sabay silang napalingon kung saan nakatingin si Knight at gaya niya, ganun din ang reaksyon ng mga ito. Oh, she's back na pala. First time niya atang umatan ngayon. In fairness, she looks hotter. No wonder sikat siya sa ibang bansa. Mahabang komento ni Jessa. Tingnan mo, baka matipuhan mo. Bulong niya pa sa akin kaya natawa ako. Though I didn't mind her. Ganun naman kasi si Jessa dati pa. Maganda sana pero sabi nila masama daw ang ugali. Sa bagay, ikaw ba naman na maging isang masada? The moment she mentioned masada, automatic akong luminguan sa tinitingnan nila. And there I saw my beautiful baby wearing skimpy blue dress. Kulang na lang takbuhin at ibalot ko sa katawan niya din ang suot kong suit. But I have to control myself. Hindi ako pwede magpadalos-dalos. I saw her first. Knight declared na kinagting ng pangako. Ano ngayon kung ikaw ang nakakita? Gusto ko sanang ibulalas pero pinigilan ko lang ang aking sarili. I don't want to be in trouble pero baka ngayong gabi mapapaaway ako. Pasimple kong tiningnan si Nadine, umupo ito kasama ng mga kaibigan niya. Ayos na sana pero habang tumatagal, lumalakas ang tawanan ng grupo nila. I let it pass dahil ganun din naman ang grupo namin, ang iingay din.
Lalo na si Knight na kanina pa kating-kati nalapitan si Nadine. Halos buong oras bukang bibig niya ang pangalan nito. Unti-unti na rin ako naiirita sa kanya na kung hindi lang dahil kay Jessa, baka kanina ko pa siya nasuntok. Look dude, naunahan ka na ni paring Jason. Panggatong ni Marco kay Knight, ngumisip ang loko. I cursed under my breath ni kinagulat ni Jessa. Tatayo na sana ako pero agad niya akong pinigilan. Relax, halata ka masyado. Bulong nito sa akin. Tara, labas na muna tayo. Pahangin ka lang saglit. Lumabas ako saglit at iniwan sila. Sumabay din sa akin si Jessa dahil magbabanyo daw siya. I was busy monitoring my team nang biglang nag-flash ang pangalan ni Jessa sa phone ko. Come inside, your girl is in trouble. Hindi ko na pinatapos ang tawag niya. Kulang na lang tumakbo ako papasok sa venue. I shouldn't have left. Malilintikan talaga sa akin kung sino man ang nanakit sa honey ko. Nangangalit ang bagangkot mahigpit kung ikinuyam ang aking kamao. Oh, that's sad. How about you, Nadine? Dinig ko hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Sa bagay, kung ako lang din ang lalaki, magdadalawang isip akong pumatol sa'yo. I heard the girl who bullied her before throwing those words to her. Sasawayin ko na sana pero hinayaan ko dahil kita ko hindi naman ito apektado. At tama nga ang sinabi ni Montero at ni Jessa, palaban si Nadine. That's my girl. Isa-isa ni Nadine na pinatulan ng mga babaeng nasa harapan niya at walang nagawa ang mga ito sa bawat panlalait niya. I want to laugh but I can't. It's so rude for a guy to laugh at this type of situation. I was just watching them but when the girl tried to slap her, doon na ako naalarma. Pero hindi pa man ako nakalapit, naunahan na ako ng lalaking tumabi sa kanya kanina. Get your hands off her. Lahat sila natahimik. Baka sa mga mukha nilang gulat nang kunin ko si Nadine sa lalaking humawak sa kanya. But I was left dumbfounded nang hinaklit ni Nadine ang kamay niya sa akin. I can see from her eyes that she's mad. Really mad na hindi na ako pinakinggan kahit hinabol ko pa siya. Ilang bars nang pinuntahan ko para lang mahanap si Nadine. Yun pala sa bar lang naingitan ko ito makikita. She's wasted nung dumating ako at halos hindi na niya ako makilala. That night, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nang hindi ko siya kagad makita para akong mabaliw na kulang na lang ipahalughog ko sa lahat ng mga tauhan kong mga bars para mahanap lang siya. I'm so scared na baka may mangyaring masama sa kanya lalo't nakainom na ito noong umalis sa venue. I promise to myself that I will only do this once I get married. Sorry, she said when we get intimate. Lumagpas ako sa boundary at kaunti na lang ang natitirang katinuan sa akin. Nadine Maceda, are you willing to be my wife? I know naging padalos-dalos na naman ako sa aking desisyon pero hindi ko talaga kayang kontrolin ang sarili ko pagdating sa kanya. Nadine is the only one who can make my mind crazy. I am the person who always do things plan pero pagdating sa kanya nagugulong utak ko. Yes Zeus, I will marry you. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib sa naging sagot ni Nadine sa akin. That night we got married. I called my uncle, Judge Gonzalez, to officiate our marriage. I need to do that dahil alam kong kapag nahimasmasan na ito, wala nang kasalang magaganap. I know her very well. She's stubborn as hell. Pero anong laban ko? I think I'm attracted to her. I like her. No, erase that. I think I love her already. I'm just in denial. After our secret wedding, I brought her to my rest house. I know she's drunk and we cannot continue what we started but she's so persistent. She keeps on kissing me. Pero alam kong konti na lang bibigay ng katawan niya. She even tied my hands in the headboard. Akala ko nahimasmasan na siya dahil sobrang higpit ang pagkakatali niya sa akin. That means she regained her strength. But guess what? Nothing happened. My wife slept on me. I didn't sleep the whole night. Para akong baliw na tumatawang mag-isa habang nakatingin sa asawa kong sarap na sarap sa tulog niya habang nakadapa sa akin. Nangangawit ng kamay ko pero hindi ko makalas ang pagkakatali niya. Ayoko rin namang maistorbong pagtulog niya kaya hinayaan ko na lang. The next morning something special happened between us. I made love to my wife the first time. I felt so lucky that she gave herself to me and I'm even surprised that I'm her first. What a lucky asshole I am. Totoo pala talagang sinasabing you cannot judge a person by the way she looks. My wife may look liberated but she's conservative.
Though it's not an issue for me if she's a virgin or not, I didn't marry her just because of that. I'm not shallow, but I admit I'm beyond happy after knowing that I'm her first. GL, I'm calling. Binitawan ko mga larawan ng kapatid ko na tumunog ang aking cellphone. I'm looking at her photo when my wife is sleeping soundly. I know she's tired after our lovemaking. I've decided to tell her about my sister and her case. Magalit man siya sa akin, tatanggapin ko. Dude, get your ass up. We found her. Bilisan mo, puntahan mo ng address na sasend ko sa'yo. Siya ang makakapagturo kung nasaan ang kapatid mo. I look at my wife. She's sleeping soundly. Nagmamadali akong umalis. Hindi na ako nakaiwan ng note na't sinabihan ko na lang si Manang na may emergency. On the way, tinawagan ko din si Montero na siyang sumundo sa asawa ko. I can't trust her with anyone except for Montero. Nagdadalawang isip pa ito't lalo na nung nabanggit kong asawa ko na si Nadine. Me and my team are waiting for that lady to come out pero hindi pa rin ito lumalabas. I'm losing my patient and then this asshole is bothering me again. Kanina pa nito sinasabing galit na galit ang asawa ko. But what can I do? It's my only chance to know where is my princess. Ang babaeng itong susi para mahanap ko ang kapatid ko. What, Montero? I sputtered when I answered his call. Dude, I'm sorry but your wife don't want to see you again. Where's my sister? Nandito kami ngayon sa warehouse dala ang babaeng nagngangalang Mirna. After hours of waiting, natsyempohan din ito ng mga tauhan ko na lumabas dahil bumili ng pagkain niya. Wala na itong nagawa ng isa ka ito ng mga tauhan ko sa van at dinala dito. Kanina pa ito umiiyak at nagmamakaawa na wag namin siyang patayin. Baka sa boses ang takot nito. Siguro iniisip niya isa kami sa mga gustong magpapatay sa kanila ng kinakasama niya. Sagot! Malapit nang maubos ang pasensya ko. We've been asking her countless time pero ayaw nito magsalita. Hindi siya naniniwalang kapatid ko si Katrina na tinatawag niyang Angelo. Kinasa ko ang aking baril sa harapan niya at doon ito natigilan. I'm not kidding, woman. Sabihin mo sa akin kung nasa ng kapatid mo. Kung ayaw mong mantong tayo sa... Nasa mga Contreras siya. Nagtatrabaho. Katulong si Angelo ng mga Contreras. Elena Contreras. Shit, tawagan si Milo. I knew it. That girl has something kaya ito lumapit sa akin. Humanda ka sa akin, Contreras. Siguraduhin niyo lang na maayos ang kapatid ko sa inyo. Ano dude? Sinabi niya na ba kung nasaan ang kapatid mo? Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa kapatid ko dahil magkakalimutan tayo. Ako mismong papatay sa'yo, Montero. Nanggagalaiti ako sa galit habang kausap si Gabi. All along nasa tahanan lang pala ng kapatid niyang kapatid ko. At ano, ginawa nilang katulong? For sake, I can't imagine my sister doing the dirty laundry, washing the dishes o kung ano-ano pa. She is our princess. What are you saying, asshole? Sigaw din ito sa kabilang linya. Nasa mga Contreras ang kapatid ko, gago. Ginawa niyong katulong ang prinsesa namin. My voice croaked and my tears started falling. I can't imagine the sufferings of my baby sister. I'm sorry, dude. I didn't know about it. Hindi ko na narinig pa ang ibang sinabi ni Montero dahil pinutol ko ng tawag. I shouted. Takot na takot ang babaeng na magpaputok ako. Inubos kong isang magazine para ilabas ang galit ko. Inutusan ko mga tauhan kung puntahan ang mansyon ng mga Contreras. Halos buong tropang pinapunta ko doon kahit yung mga tauhan ni Gabi pinasunod ko. Only to find out that she's not there anymore. Boss, wala ditong babae sa unit niya. Si Milo. Wala ding tao sa unit ni Contreras. Umalis daw yung babaeng nakatira dito pero wala namang ibang dala at baka nasa grocery lang daw, sabi ng reception sa baba. Hanapin yung kapatid ko. Halughugin yung syudad at wala akong pakialam. Boss, may narinig kaming iyak ng bata sa loob ng unit ng babae. Gusto ko sanang isigaw sa kanya na wala akong pakialam pero bata yun. Walang kamuwang-muwang. Sabihan mong gwardiya dyan para matingnan nila. Hindi na ako mapakali. Halos mahalugog nang ng mga tauhan kong buong syudad, hindi pa rin nila mahanap ang kapatid ko. Si Gabi, galit na galit sa mga tauhan niyang pinasama ko sa mansyon nila dahil ito palang pinabantay niya sa kapatid ko. Kung alam ko lang na may tauhan na pala siyang nagbabantay kay Katrina, edi sana hindi ko na ito pinaalis. Matagal niya na palang nakakasalang mga si Katrina, hindi lang namin alam. Boss, bumalik na si Celine Peter sa unit niya, sabi ng gwardya. May nag-aalaga daw pala sa bata, tiyahin daw ng Celine. Papunta na rin kami doon. Madilim ng paligid at nagsisimula na rin mag-traffic dahil uwian na.
Kulang na lang gamitin kong chopper, makarating lang ako sa building nila. Walang umiimik kahit isa sa mga tauhan ko dahil alam nilang mainit ang ulo ko. "Boss, ang babae!" Sigaw na ni Falcon. Sabay turo sa babaeng may hawak na baril at halatang gigil na nakipag-usap sa isa pang babae. "Hulihin niyo!" Hindi pa nakatigil ang van na sinasakyan namin, nagsitalunan na ang mga tauhan ko. Agad nilang dinamba ang babaeng may hawak ng baril at ako naman na sumalo sa kausap nito. The moment her body touched my hand, there I knew she's my sister. My baby sister, my baby princess is back. We rushed her to the hospital para magamot kaagad. Nahimatay pa si mommy nang makita niyang kapatid ko. We kept everything about my sister for her safety. "Zeus, what happened? Your wife's lawyer called me. She wanted to file an annulment." I'm not surprised. After what I did to my wife, alam kong ipapaanal niya din ang kasal namin. Knowing may stubborn na din, hindi na ako nagulat doon. Kahapon nga lang sinabi sa akin ng tauhan ko na inaway nito si Jessa sa mall. May sinend pa itong video sa akin na nilalait ng asawa ko si Jessa. Pati ang nananahimik nitong makeup, pinakailaman pa ng asawa ko. Gusto kong matawa but at the same time, naawa ako sa kaibigan kong nasampulan ng asawa ko. That Snow White thing is so funny. At ilang beses ko itong narinig sa kanya nung lasing siya. Tawang-tawa si Tito sa kabilang linya habang binabasa niyang grounds for annulment ng asawa ko. "Wala ka pala iho mahina ka pala. Tama ba namang ipaanal ka ng asawa mo dahil bakla ka raw? Wala ka daw kapasidad na paligayahin siya." "What the? Me? Gay?" Halos na-imagine kong pamumula sa mukha ni Tito sa kakatawa. Putol-putol pang pagbabasa nito na halatang pinagtatawanan ang bawat linyang nakasaad sa annulment na gustong i-file ng asawa ko. For sure kung nasa harapan itong gago kong pinsang si Tristan Angelo, sabay pang magtatawanan ng mga ito. But don't worry, Attorney Rosales is my friend. Kinausap ko na yon, akong bahala. Hindi mawawala sa yung bunsong maseda hanggat judge ako. That's a promise, my dear gay nephew. Dude, are you free? I need to talk to you. Una kong tinawagan ng best friend kong si Conrad. Kung meron man akong kailangang amuhin, itong nakakatandang masada ang uunahin ko dahil alam kong kahit gaano katigas ang ulo ni Roland, may takot pa rin ito sa kuya niya. "Come to my office, 7 a.m. sharp. I have a meeting with mom and dad at 8. Mando nito sa akin. Parang amo lang kung makautos ang gagong kaibigan ko, pero hindi ko pwedeng patulan. I need him to defend me from his younger brother. Hindi pwedeng sabay silang magalit sa akin dahil tsak na hindi na ako makakalapit sa asawa ko. After this, kakausapin ko rin sila tito at tita at ipaalam ko sa kanilang tungkol sa pagpapakasal namin ng bunso nila. What's the problem sa Maniego?" Bungad nito sa akin. Akala ko ba siya lang mag-isa? Bakit nandito atang buong tropa? Invited bang mga to? May meeting ba silang hindi ko alam? Kampanting nakaupo ang mga loko at nagbubulong-bulungan pa. May sinisili pa ito sa cellphone nila. Tapos nag-aapiran. "Taong ba to? Kamusta? Aga natin ha?" Si Simon. "Major Zeus Samaniego, reporting for duty sir." Si William na pinagtitripan na naman ako. "Dude, good morning." Si Ethan na kumuwi pa sa akin. "Ang pogi natin ngayon, Major ha? Saan ang gala?" Isa pang maligalig na si Villegas. Lahat sila bumati sa akin maliban kay Roland na maaga palang halatang aburido na. I think he knew something. Alam ko mas close ito sa asawa ko. Don't waste my time sa Maniego. Biglang nagbagong timpla ng mukha ng best friend kong si Maseda. Sinulyapan niya pa ang mga kaibigan namin na ngayon ay tumahimik na. "I want to talk to you alone." "Bakit? Ano problema ko nandito kami?" Maangas na sagot ni Roland na tumayo pang malapit sa akin. I already know what will happen to me. Siguro may idea ng mga ito sa amin ng kapatid nila. Hindi na ako nagtataka kung bakit nandito si Roland. Sa magkapatid ayos lang sa akin pero sa mga gago kong kaibigan, nagtataka ako kung bakit pati sila nandito din. I took a deep breath at isa-isang tinignan si Conrad at Roland. Both their eyes resembles anger. At alam kong para yun sa kapatid nilang sinaktan ko. Me and Nadine were married. She's my wife. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil isang malakas na suntukan tumama sa aking mukha mula kay Roland. Nawalan ako ng balanse dahil hindi ko inaasahan na susuntukin niya ako. Hindi niya man lang pinatapos ang aking sasabihin. "Hala, huyawatin niyo!" Dinig kong sabi ng mga kaibigan namin pero wala ni isang nangahas. Hindi ako lumaban, I let him punch me. Ang lakas palang manuntok ni gago.
Tumigil ito, akala ko tapos na. Tinulungan niya pa akong tumayo. Yun pala, hinawakan niya lang ang dalawang kamay ko para ipabugbog sa kuya niya. Ikaw naman kuya, sabi nito na para lang bumibili ng tinapay. Akala ko hindi ako kayang suntukin ng kaibigan ko, pero doon ko napagtanto na tama ang kasabihang madaming namamatay sa maling akala. Kung gaano kalakas manuntok ang bunso, ganun din ang panganay. Hindi ako makagalaw dahil hawak niya sa likod ang dalawang braso ko. Si Conrad naman, gigil na gigil sa pagsuntok sa akin. Ang mga kaibigan namin sinubukang awatin ng magkapatid pero sarado na ang utak ng dalawa. Isang malakas na sigaw mula kay Tita Elise ang nagpatigil sa magkapatid. I know that they are scared of their mom more than their dad. Dahil sa bahay nila Tita Elise ang batas. I knew it. Sunod-sunuran lang si Tito Vince sa asawa niya. Ganun niya ito kamahal. Sa bagay, ganun din naman sa bahay namin. Si Mami din ang nasusunod sa lahat ng bagay. What did you do? Conrad! Roland! Agad namang lumayo ang dalawa sa akin na parang napaso dahil sa sigaw ni Tita Elise. Mabuti at nasalo pa ako ng mga kaibigan ko kung hindi hahalik sana ako sa lapag. Nagtuturuan pa silang dalawa. Ang lakas palang manuntok ng mga gago. Mas malakas pa sa inaasahan ko. Parang gigil na gigil talagang mga ito sa bawat pagbitaw ng kamao nila sa aking muka. Daig pang punching bag ngayon. Para akong pinag-insayuhan ng magkapatid. What happened her? Tanong ni Tita na makaupo na kaming lahat. Naguunahang lumabas sa mga kaibigan namin sa takot na pati sila mapagalitan ni Tita Elise. Kaming 5 na lang ang naiwan sa loob ng opisina ni Conrad. I saw the two brothers smirk pero agad ding nagpaawa nang makitang nakatingin sa kanila si Tita. Kung kaninang tatapang na mga ito, ngayon parang maamong tupa ang mga loko. Nagtutulakan pang mga ito kung sinong unang magsasabi kay Tita, kaya inunahan ko na. Tita, Tito, I pause and take a deep breath. Nadine and I were married. Napatakip sa kanyang bibig si Tita bago humarap kay Tito na tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. I closed my eyes to wait for another punch pero ilang segundo nang lumipas. Walang dumapong suntok sa akin. Oh! Oh my gosh, Daddy! Did you hear that? Tini ni Tita na parang tuwang-tuwa pa sa binalita ko sa kanila. Si Tito Vince naman ay nagkibit-balikat lang. Siguro lahat ng emosyon ni Tito ay nakadepende kung anong nararamdaman ni Tita. I already expected a strong punch from him pero hindi niya ginawa dahil kay Tita Elise. Really, Zeus? You married my daughter? Are you not joking right now? Paninigurado niya pa. Kaya kagad naman akong tumango. Opo, Tita, Tito. I'm sorry if it is sudden but I'm not sorry for marrying your daughter. Matapat kong sagot sa kanya. When I look at my two friends, nakangangapang mga ito na tila hindi pa makapaniwala sa naging reaksyon ng mami nila. Oh my gosh, Dad! Give me my bag. I have to call my best friend. For sure matutuwa sa Stella nito. Excited nitong Saad. Agad namang inabot ni Tito ang bag niya at sa harap ko mismo, tinawagan niya si Mommy at gusto makipagkita dahil nagkatotoo daw ang kasunduan nilang mag-best friend. Mom and Dad knew about it though. Gusto pa nga nilang pumunta kami sa mansyon ng mga masada para formal na sabihin kina Tita at Titong nangyari pero hindi ako pumayag. I want to settle it on my own kaya heto ako ngayon kasamang pamilya ng asawa ko. Yun nga lang nabugbog ako ng mga kapatid niya pero ayos lang. Buong puso kong tinanggap ni na Tito at Tita kahit labag man sa kalooban ng magkapatid wala nang nagawang mga ito. Gaya nga ng sinabi ko, si Tita Elise ang batas ng mga masada. Pero may isang hiling sila sa akin na huwag munang sabihin sa kanya ang tungkol sa kidnapping hanggat hindi pa nahuli kung sinong mastermind. Though I've decided to tell my wife about it, I respected her parents' request. Tita told me kung nasaan si Nadine pero ang sabi niya, huwag ko daw munang pilitin at hayaan ito dahil baka lalo pa itong magalit sa akin. May sarili itong unit na pinupuntahan kapag gusto niyang mapag-isang nagkataon namang kami ang may-ari ng buong building na yun. I knew it already. I already researched every details about my wife para wala siyang takas sa akin. May mga tauhan din ako nakabantay sa labas ng building nila at isang nagmamonitor sa kanya mula sa labas ng unit niya oras-oras. I'm on my way to my wife nang tumawag si Milo sa akin. Boss, may food delivery para kay madam. Ano, isi-check pa ba to? Yes, I mean no. Pay the delivery guy and take her orders. I'll be the one to bring that to my wife.
Hindi nila pwedeng makita ang asawa ko, lalo't alam kong wala itong pakialam sa damit niya. I remember Montero told me that she didn't wear the dress I gave her. Sabi pa ni Gabby na suot nitong blue na damit niyang may hati sa bandang dibdib. Mabuting araw, tinanggap itong jacket na bigay niya. Hindi na binanggit sa akin ni Gago na nakita nitong mga love bites ko sa aking asawa, pero sa mga ngisi pa lang nito alam ko na. When I reached our building, agad akong nagpalit ng damit. Good thing may extra uniform ang delivery guy at nagkataong kasya to sa akin. I wore a mask, a cap and shades. Hindi niya din ako pwedeng makilala at lalong hindi niya pwedeng makita ang bugbog sarado kong mukha na nagsisimula ng mamaga. Nagsimula na rin sumakat ang buong katawan ko dahil sa mga suntok nila Maseda. Delivery for Mrs. Samaniego! Sigaw ko mula sa labas ng pinto. Nahirapan pa akong baguhin ang boses ko para hindi niya mahalata. The moment she opened the door, I almost lost myself that I want to hug her. Tama din ang hinala ko sa damit niya. She's wearing a skimpy shorts and a tiny piece of cloth as her top. Wala tong pakialam na nakikita ang mga markang iniwan ko sa katawan niya. Ayaw niya pang tanggapin ang order dahil hindi daw ito nakapangalan sa kanya. I addresses her as Mrs. Samaniego dahil totoo naman talagang Samaniego siya. She's my wife now and there's no way she can take it back. I will not allow it. Maubos mo ng kayamanan ko. Natawa pa ako na bigyan niya ako ng 100 tip. Bago ako umalis, sinilip ko pang unit niya. Sabi kasi ng chismosong si Montero, may tumawag daw ditong Fiona ang pangalan. Love pa daw ang tawagan nila. I don't know if it's true or he's just bluffing me. Pero kung sino ka mang Fiona ang tumawag ng love sa asawa ko, huwag kang na magpapakita sa akin. Nadami pa si Montero sa pagpapanggap bilang delivery guy. Hindi pa tanghalian pero tinawagan ko na si Gabby para ipa-deliver sa asawa kong pagkain niya. Si Milo sanang utusan ko pero naisip kong baka hindi nagpalit ng damit ang asawa ko at makita niya to. Kaya wala akong choice kundi si Montero ng dakilang chismoso na lang. May nilagay pa akong device sa kanya para marinig kong usapan nila ng asawa ko. Ang gago ginawa pa akong native na manok. Mutik pa mabukong loko. Mabutit na lusutan niya pa kung hindi bugbog siya sa akin. Ewan ko ba pero lately napapansin kong busy din ang gagong to. May bagong pinagkakaabalahan na naman ito maliban sa trabaho namin. Bago ito umalis sa labas ng unit ng asawa ko, tumawag pa ito sa akin. Baby Zeus, native chicken is served master. Adios, wika ni Gabby. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.